programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Habang ang paglilitis ay patuloy, ang takbo ng mga pangyayari ay tila mas nagiging komplikado at puno ng tensyon. Si Lilet Matias, na ipinaglaban ang katarungan mula pa noong umpisa ng laban, ay hindi nagpatinag. Ang mga testimonya ng mga saksi ay nagsilbing mga piraso ng kabuuan ng isang malupit na kwento na unti-unting binubuo sa harap ng korte. Sa harap ng lahat, si Patricia ay tila hindi matitinag, ngunit makikita sa kanyang mga mata ang pagkabahala. Isa sa pinakamalupit na pahayag na binitawan ni Trixie, ang anak ni Patricia, ay ang magbukas ng pinto ng mga lihim na matagal nang tinatago. Lahat ng kasalanan na ipinagkaila ni Patricia ay inilabas ni Trixie, na nagsalaysay ng lahat ng nangyari. Ang mga kasunduan, ang pananakot, at higit sa lahat, ang mga hindi kayang ipaliwanag na krimen ng kanyang ina. Siya ang dahilan ng lahat, sabi ni Trixie. Ang kanyang tinig ay matalim ngunit puno ng lungkot. Siya ang nagtakda ng lahat ng ito. Hindi ko na kayang itago ang mga kasalanan ni Mami. Hindi ko na kayang sumunod pa sa kanya. Ang mga pahayag ni Trixie ay nagbigay ng isang matinding suntok kay Patricia. Hindi matanggap ni Patricia ang kanyang sariling anak na magiging saksi laban sa kanya at sa harap ng buong korte. Nagtakda ito ng isang hindi inaasahang kaganapan. Habang ang mga mata ng lahat ay nakatingin sa kanya, nagpatuloy si Patricia sa kanyang pagpapakita ng galit. Ngunit wala nang magawa. Siya ay tinulungan ng kanyang abogada. Ngunit alam niyang ang mga salita ni Trixie ay naging isang malupit na pag-atake sa kanyang buong pagkatao. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin nagpatinag si Lilet. Alam niyang ang mga pahayag ni Trixie ay isang malupit na katotohanan at ang pagkakataon niyang magtagumpay ay mas malapit na. Ngunit sa bawat hakbang na tinatahak niya, nararamdaman niyang ang mga galit at takot ni Patricia ay nagiging mas malakas. At may mga taktika pa rin silang ginagamit upang pigilan siya. Maging si Vivian, ang isang saksi na noon ay tumistigo laban kay Patricia, ay nagsimula ng magbago ng pahayag. Ngunit sa kabila ng mga taktikang ginagamit ng abogado ni Patricia, hindi huminto si Lilet. Ang kanyang layunin ay hindi lamang ang maghiganti, kundi ang makuha ang hustisya para sa mga biktima. Isang hakbang na naman ang ginawa ni Lilet at tinanong niya si Vivian ng diretso sa harap ng korte. Hindi ito naging madali, ngunit sa bawat sagot ni Vivian, muling lumiwanag ang katotohanan. Ang mga kasinungalingan ay isa-isa nang natutuklasan at ang mga lihim na tinatagong matagal ni Patricia ay nagiging mga piraso ng isang malaking puzzle. Habang ang mga saksi ay nagpapahayag ng kanilang mga salaysay, ang mga mata ni Lilet ay puno ng determinasyon. Hindi niya kailanman pinanonood ang mga pagdinig na ito upang magbigay lamang ng panandaliang kasiyahan. Alam niyang ang labang ito ay may mas malaking kahulugan kaysa sa kanyang personal na paghihiganti. Ang mga biktima ng kasamaan ni Patricia
ay umaasa sa kanya. Ang hustisya na hindi pa dumarating ay kailangan ng makamtan. Makalipas ang mga linggong puno ng tensyon, ang huling pagkakataon para kay Lilet ay dumating. Si Trixie, na noong una ay naging saksi laban sa kanya, ngayon ay naging pinakamahalagang piraso ng kaso. Si Trixie ay isang simbolo ng isang anak na tinangka ng kanyang ina na kontrolin at gamitin. Ngunit sa huli, nahanap ni Trixie ang kanyang tapang upang magsalita laban sa sariling ina. Ang mga pahayag ni Trixie ay nagsilbing huling patibong para dito kay Patricia. Hindi na niya kayang takpan ang lahat ng kasalanan. Si Lilet na may malalim na pananalig sa hustisya ay nakatingin sa kanya. Hindi na rin makapaniwala si Patricia sa nangyayari ngayon. Mula sa pagiging isang mabigat na kalaban, ang kanyang anak ngayon ay nagiging instrumento ng katarungan laban sa kanya. Ang bawat salita ni Trixie ay nagpapakita ng labis na sakit na dulot ng pagkatalo ng isang ina. At sa kabila ng lahat ng ito, patuloy ang laban sa korte. At ang mga piraso ng katotohanan ay nagsisilbing gabay na patungo sa huling tagumpay. Ngunit hindi pa rin tapos ang laban. Sa huling hakbang na ginawa ni Lilet, inihayag niya ang lahat ng katotohanan at pinagtibay ang mga pagsaksi ng iba. Ang huling hakbang na ito ay magdudulot ng isang malupit na pagtatapos. Ang mga panig ng hustisya ay nagsisimula ng magtagumpay at ang mga kasalanan ni Patricia ay unti-unting binubuksan sa mata ng lahat ng tao. Ang tanong na ngayon, ay panig na ba ang katarungan o panig na ba ng katarungan ang korte? Pwede bang makamtan ni Lilet ang hustisya para kay Ino, kay Evelyn at sa lahat ng biktima, lalong-lalo na ni Atty. Meredith, ng masamang plano nga nitong si Patricia? Ang mga susunod na hakbang ay magiging mas matindi at ang lahat ay maghihintay sa pagbagsak ng malupit na kasinungalingan ni Patricia. Ang lahat ng mata ng publiko ay nakatutok kay Lilet at hindi malabong siya ang maging tagapagtanggol ng mga inosenteng biktima laban sa isang ina na nagtakda ng lahat ng kasamaan. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto niyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.